Maligayang bati mga kaibigan sa mga nakantabay sa atin sa Madaka ng Kapuluhan. Got 3 minutes after 10 o'clock. Good evening Luzon. Good evening Visayas. Good evening Mindanao mga kaibigan sa mga talapitan. Ako niyong babang si Papa Jack. At may nagtatanong... Papa Jack, nakaramdam ako na malasakit. Ay ba? Ay naku, kakatapos lang po na ating panayam, ano? Kay Congressman Martin Romualdez. At well, natanong natin, kaya ng mga ginawalan sa ibang mga nauna nang nakapanayam natin, itanong lang natin sa kanila kung ano nga ba yung ipinapangako nila sa bayan. So far, I like what I heard. Ano? At yun po yung pangako sa inyo mga kaibigan sa darating po. Kung sakasakal, sino man ang makaupo sa mga nakapanayam na natin, di ba? Tinanong ko sa kanila lahat yan, pag dumating ang pagkakataon na sila ay nakaluklok na. At ako ay nag-text at nagtanong, ano ang naganap? Ano ang nangyari? Ano ang follow-up? Di ba? Sa mga napag-usapan dito, magre-reply ba sila? Nakalimutan kong tanongin kung pag nag-reply, magpapasalood ba ng 20? Kasi marami pa reply pa. Ang tawag doon ay malasakit. Ay nako. Congressman Martin Romualdez, thank you very much for dropping by the station at sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon na makakwento mga ka-sir. We will still have a lot more mga kaibigan na senatorial balls, presidential ball at vice presidential ball mga kaibigan. Kagabi na nakapanayam natin na tumatakbo naman for party list, no? Kaya abang-abangan po niyo yan. Ito po yung public service natin sa inyo bago dumating ang halalan. At ito na yung pinakamakulay na halalan mga kaibigan na napagdaanan ko sa buong buhay ko na ako'y bumoboto na dahil napaka-aware nating lahat. Ano? At well, sana kahit pa paano mga kaibigan sa ginagawa natin, makilala natin yung mga kandidato natin. Kasi minsan marinig natin yung kanilang plataforma sa YouTube o kapag dadalo ka ng meeting de avance. At siguro ito na yung parang meeting de avance pa, di ba? Paglalatag ng platform at kung meron may katanungan, bakit tanungin natin, di ba? Umpisa sa what is love, ganun. Mga kaibigan, ay, napagod ako, kailangan ko ng malasakit, pati panghayakap na ako. Ay, nako mga kaibigan. Good evening everyone. Paglit naman kami from Cavite to Pangasinan. Paglit kami. Hello to Dax, Drex, Dariel, Beth, Darna, Nay LV, at Onang, Atineri, at Louie. Ayan. Maligayang pakikinig po. Sino mas gwapo, Papa Jack? Ikaw po ba o si Mr. Martin Romualdez? Ako. Okay mo ulit. Wala. Nakaalis naman na. Ako na. Yan yun ako na. Akuhin ko na. Ligayang bati mo mga kaibigan. Thank you very much. By caller tayo, our first caller for the evening, we have, Tin or Time? Tin. Hi, Tin. Hello po, Papa Jack. Tin. Yes po, Papa Jack. May radyong bukas. Anong balak mong gawin? Ihiyan yan o patayin? Ay, wala po, Papa Jack. Walang radyong bukas? Wala po. Nag-echo kaya ako. Ay, nandito po ako sa kwarto, Papa Jack eh. Hello? Hello po. Yeah. Ate, may radyong bukas. Wala po, Papa Jack. Walang radyo dito sa kwarto. Ay, guni-guni. May naka-headset ba, ganon? Ay, wala po, Papa Jack. Wala? Wala rin po. Seryoso yan? Opo, nandito po ako sa loob ng kwarto po, Papa Jack. May kwarto ka? Meron po. Sarili mong kwarto? Opo. Di social ka pag pinapagalitan ka ng nanay mo. Kasi Hindi naman po. Ako dati pag pinapagalitan ng nanay ko, ganyan. Sabihin sa akin, "You've been a bad boy, go to your room!" Sabihin ko, "Ma, I don't have my room. We just live in one room all together." Ikaw may sariling kwarto. Oh, Opo. Anong ginagawa sa buhay ni Tin? Wala po. Wala? Opo. Di ka nag-aaral, di ka pumapasok, ano? Ano po, mag-exam na po ako ng NAPOLCOM ngayong Sunday. Nagpulis ka? Sana nga po makapasa. Kailan ang exam mo? Netong Sunday po. Sunday? Opo. Good luck, ha?
Thank you po, Papa Ano ka Jack. maraming gatas? Ay, grabe siya. Ano ka ba? Diba? Para may calcium ka. Unlean yan. Kapag-segue pa. Ano ang paglilingkod ko sa'yo, Tin? Ano po, Papa Jack, may problema po kasi ako. Gusto ko lang pong i-open po sa inyo. Ano po, lesbian po ako, Papa Jack. Ha? Lesbian po ako. Lesbian ka? Opo. May ano po, okay na po. Oh. May issue ba sa pagiging lesbian? Ako wala. Ay, hindi po. Hindi, may problema po kasi ako, Papa Jack. Dali, kwenta mo. Kasi po may naging girlfriend po ako dito rin po sa Quezon City. More than 1 year po kami. After po ng breakup namin, nagkaroon pa po ako ng ibang nakarelasyon. Kaso po, neto lang. Kahapon lang po. Nung pumunta po ako sa May Quiapo, kasi doon po kami pumupunta lagi dati. Yung bang parang hindi ko po alam kung namimiss ko lang ba siya or may nararamdaman pa po ba ako sa kanya. Kasi may girlfriend po ako ngayon. Napaka-unfair po kung ganun yung mararamdaman ko ulit. Baka masaktan ko po yung partner ko ngayon. Teka lang ha. May girlfriend ka ngayon. Opo. Alright? Opo. Ate, may malawit bang dingding dyan? Lumayo ko nga, narinig ko sarili ko. At hindi ako tutuloy hanggat narinig ko ang sarili ko. Okay na po. Ha? Okay na po. Hindi. Ito po, okay na. Hello? Hello po. Yan. Medyo okay na. Ay, opo. Alright, ate. So, may girlfriend ka ngayon. Gano'ng katagal na kayo? 3 months pa lang po. 3 Actually, mansari po namin ngayon. Nakikita pa rin kayo ng ex mo? Hindi na po. Okay. So, ang problema mo lang ngayong gabi ay meron ka pa ring feeling sa ex mo. Hindi, opo. Kung may love pa po ba ako dun sa ex ko or na-miss ko lang po siya. Okay. At hindi problema yan, ha? Alam mo, what you feel towards somebody else, ate, cannot be taken against you. Period. Unless may gawin ka, ate, di ba, to manifest your feelings, then it becomes wrong. Opo. Di ba? Opo. Yun eh. Kung naalala mo lang yung ex mo, ate, hindi problema yan. Hindi kasi po, Papa Jack, yung nung kahapon, nung pumunta ako doon, parang Okay. nag-flashback po lahat yung mga nangyari, yung Saka mga nagpunta memories. kahapon? Sa May Quiapo po kasi nagsimba po ako, Papa Jack. Normal lang yan. We all remember someone in the past. Hindi. Actually, if you are going to be at least, naiiyak na talaga ako. I hear my voice. Chard, patawagan natin siya ulit. Alright? Tin, tatawagan namin ulit, ha? Sige po. Because Papa Jack. naglulub yung ating tunog, ano? Alam mo naman ako, medyo Sige cute. po, sige po. Tawagan ka namin ngayon mismo, ha? Sige po. Alright, mga kaibigan, we're gonna call her back. Si Tin, at pag-usapan namin yung ex niya. Makamove on siya. 832-6171, but we're trying to call back si Tin, mga kaibigan. Nice kang batiin, mga kaibigan, sa Sir Norman. Sir Norman, thank you. Ingat kasi niyo paglalakbay pa. Ingat pa kayo palagi. Yung mga nakaantapin, mga kaibigan, sa atin sa iba't ibang dako ng Kapuluan, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Happy listening po. Ayan. At maligayang pakikinig po, mga kaibigan, sa mga nakikinig sa atin sa Ibayong Dagat, South Korea. Dami nakaantabay sa atin. May mga nakaantabay din sa atin, mga kaibigan, sa gitna Silangan. Hello po sa inyo lahat. Middle East. Maligayang pakikinig po. Sa US, hello din po. Hello? Hello, Papa Jack. Ayan. I'm back. You're back, balakubak. At narinig ko pa rin sarili ko sa garbanzos. Ala. Anyways, ate, tiyagain na lang natin to, ano? Opo. Anyways, ganito, ano? Kung nandun ka lang sa punto, ate, na naaalala mo lang yung ex mo, wala ka namang ginawa. Hindi mo tinext, hindi mo pinuntahan, wala kang ginawa. Normal yan. Opo. Normal yan. Walang masama dyan. Hindi po ba unfair dun sa partner ko ngayon na parang naiisip ko siya Ate, simula huwag kang melodramatic. Wala namang gamot dyan, ha? Okay ka masyado. There's nothing you can do, ate, to stop. Di ba na maalala yung ex mo kasi utak mo yan. Opo. Alright? Opo, Papa Jack. Salamat sa pagtawag, ate. Pasensya ka na, puputulin ko to dahil pangit yung line. Sige po. Narinig ko sarili ko, baka sumagot, kausapin ako niyan. Salamat sa pagtawag, din.
Mga kaibigan, 8326171, kung sakasakali po tatawag kayo sa akin, please provide me with a good line. Yan lang po hinihiling ko sa inyo. Ha? Tawag na dali na over 8326171 or 1-800-10-100-5683. Hello kay Ninang. Ayan ha. Ninang Salome Aranduque of Zambales. Ninang, maligayang pakikinig sa iyo. Kamusta ka? And I miss you. Kailan tayo magbabanding ulit? Magbanding na tayo. Sige na kasi. Maligayang bati po. May mga nakaantabang at mababad sa aking Instagram. Kausapin ko lang, batiin ko lang sila. Papa Jack, nakaramdam ka ba ng malasakit? Ito mga ito. Oo naman. Wala kang tiwala sa mga diskarte ko. Papa Jack, sa wakas, nahanap ko na rin po ang account mo. Lagi po ako nakantambay, nakikinig sa iyo. Ayan, pabati ng pinsan ko sila Angel, Michael at Lance Togonoin. Pati po si Dada, yung Dada nila na si Francis. Sabi ni, Pao, maligayang pakikinig po. Thank you very much for tuning in. Yung mga pabati naman ko, San Diego, California from Tingting. Liam, maligayang pagbati po. Thank you very much po. Alright, 8326171 or 1-800-10-100-5683. Mamayang gabi po mga kaibigan, tomorrow evening, ako po ay inaandyan po sa may Angeles, Pampanga, Padres Point, Angeles, Pampanga. Padres Point, Angeles, Pampanga po. Tapos sa Sunday po ng gabi, Padres Point, Fairview, mga kaibigan. At meron po ako mga kaibigan, bagong racket, There's a new bar in Malate, Chill Bar. I will be performing there this coming 30th of April. So, April 30, nasa Chill Bar po ako, mga kaibigan. Alright, ipapost ko sa akin aking account. Alright. Si Ma'am Eloy and Sir Biner nakahanda ba? Hello po, ingat-ingat po sa inyong pag-uwi. I'm sure nagda-drive kayo going home. Ingat-ingat, ma'am. God bless po. Another caller for this evening, mga kaibigan. We got Jean ng QC. Hello? Hello po, good evening po, Papa Jack. Hi, Jean. Hi po. Maligayang gabi sa iyo. Maligayang rin po. Ano daw? Hindi ko nag-get. Ha? Medyo pinagapan po ako, Papa Jack eh. Ang pangalan mo, Jean? Jean po, Jean. Oh, as in Jean? Opo. Mababae yan G-H-I-N po. Ano na? G-H-I-N po. G-H-I-N. Pasensya ka na. Si Richard, eh. Okay lang po. Ganyan talaga siya, brad. Lagi yan eh. Ganun po ba? Minsan nga ang pangalan ng caller, Dante. Nalagay niya Stephanie, gano'n. Diba? Ganun po ba yan? Ang layo na eh, no? Anong ginagawa sa buhay ni Jean? Family driver po. Family driver. Opo. At ikaw ay may asawa na. Mag-asawa pa lang po. Wayo? Kailan kasal? Wala pa po, nagbabalak pa po eh. Pero nagli-live-in na kayo, ganun? Parang malayo pa po siya. Asan ba siya? Nasa Taiwan po. Okay. Kailan uwi niya? After 2 years po. Okay. Matagal na kayo magjowa? Bali po nung high school po, naging kami po tapos bali na po siya nung high school sa akin. Tapos ako naman kinakabot ako. Bukuli na ano kita. Kinakabot ko sa'yo. Tapos po maraming taon po na nawaglit po sa amin dalawa. Nagbalikan lang kayo, kumbaga. Opo, parang gano'n na rin po. So, etong relasyon nyo ngayon, gaano katagal na kayo ngayon ito? Parang sa akin po kasi parang malabo po eh. Kasi umalis po siya noon, tapos po siya ng high school, tapos... Hindi, di ba magjowa kayo ngayon? Magjowa kayo ngayon? Parang malapit-lapit na rin po. Nililigaw mo pa lang o hindi? Ano ba? Nililigawan po. May balak ka ng pakasal tapos hindi mo pa alam kung kayo na o hindi. Maganda, brad, mo gusto ko yung mga fighting spirit mo, brad, ha? Oo. Walang spirit, fighting lang eh. So, hindi ba kayo? Opo, hindi pa rin Okay, po. naging kayo nung high school ka. Opo. Tapos nagkahiwalay kayo, ngayon nag-uusap kayo ulit.
Opo. So, ngayon, itong ikalawang yugto ng inyong, kung ano man ang meron sa inyong dalawa, nagkita na ba kayo o hindi pa? Ngayon po, hindi ka po sa ano pala po, sa online pa lang po. So na nagkaroon kayo ng communication ulit sa Thailand na siya. Opo. Kailan kayo nag-umpisa mag-usap ulit? Nung ngayong April lang, mga lipas po ng 2 weeks po. 1 week po, 1 week ganun. 1 weeks, may as yan eh. Kasi maraming araw naman talaga yan eh. 1 weeks. Sige, Jean! Po? Oo. Ano ang malabong tanong mo? Nalalabuan ako sa iyo, bro. Ano tanong mo? Gusto ko lang po mga po ng payo. Ala, pati yung linya malabo na. Kantoklay, oo. Hoy, yung linya ba? Bali po manghilang po ka ng konting payo po. Okay. Kinakaban po ako. Ay, di bukas na lang. Ano nga? Sabi niya po hintayin ko daw yung panahon na sasalutin niya po ako. Kasi nga po, marami po siyang gusto niya makatulong po sa kanyang pamilya. Tapos sa mga kapatid po, ganun po. Okay. Tapos po, Ilakaban ako po, Jack. Halika, hawakan mo ang kamay ko. Oo naabot ko Yan. At magdarasal. Anak ng takulay. Hi! Ano ba tanong mo sa akin, Brad? Ayun po, hingi po ko ng advice po kung patuloy ko pa po ba yung... Okay, wait lang, para matapos na itong usapan. Nahihirapan din yung makikinig sa atin. Ganito, Jean. Po. Basically, manliligaw ka niya, tama? Opo. Okay, pag nanliligaw ang lalaki, wala tayong karapatan mainis, magalit at mainip, tama? Manliligaw tayo, Brad, Tama? Opo. Kasi kung hindi mo kaya, Brad, yung pakikitungo niya sa'yo habang nililigawan mo siya, wala namang pipilit sa'yo, di ba, na ituloy mo yung panliligaw mo. Ay, tumigil ka sa panliligaw. Diba? At malinaw naman sa ating usapan ngayon, naiinip ka na, o impatient ka masyado. Hindi po ko nainip, Papa Jack. Brad, kahit sabi mo sa akin hindi ka naiinip, yan ang magiging dating sa kanya niyan. Nagtatanong ka na kung itutuloy mo pa. Hindi, sabi ko po... Ang gusto mo kasi, pag nanligaw ka, may sagot agad ka, di ba? Meron agad sagot na kayo na. Sabi, nag-iisipan pa nga niya karapatan yan. Siya yung babae, siya nililigawan Di ba? Opo. Tapos nagtatanong ka ngayon kung titigil ka na ba o hindi. Bakit, Brad? Wala naman na yung meals. Tumigil ka. May malulungkot ba? Wala naman. Hindi po ganun po ang ibig ko pong sabihin. Di mali pala kami. Sorry. Ano ba talaga ibig mo sabihin? Ano ibig mo sabihin? Kung ano po, ang sabi ko sa kanya, handa po akong hintayin ko po siya kung gaano po katagal yun. Tapos kung tinatanong ko po sa kanya kung pag-uwi mo ng Pinas, kung mayroon pa ba akong hihintayin. Brad! Ganito kung mahal mo yung babaeng yan, may assurance o wala na hasagutin ka niya, ipapakita mo sa kanya yung pagmamahal mo. Opo. Alright? Kasi, ang bangit kasi dito, parang ang dating kasi ng ginagawa mo, liligawan kita kung sure ako na sasagutin mo ako. Pero ang dating di ba? Liligawan kita, hindi ako titigil. Pero dapat, pag uwi mo ng Pilipinas, tayo na. Hindi po. Ganun yung dating yan. Okay naman talaga. Kasi siyempre, manliligaw ka Diba, you're gonna be spending time, mag-i-effort ka, nakaka-like ng mga status niya, PM ka ng PM sa kanya. Okay naman, diba? Okay naman talaga, Brad, na dapat alam natin kung may patutunguhan o wala. Bilang lalaki, diba? Pero, Brad, para iparamdam mo sa kanya na naiinip ka, dapat may patutunguhan yung efforts mo. Parang hindi yata maganda tignan. Maliligaw yan, Brad. Walang pipilit sa'yo. Kung ayaw mo, diwag mo. Ganun kasimple yan. Hindi naman po sa ayaw. Ano nga? Ano nga?
Gusto ko po talaga siya. Oh. O di manligaw ka? Diba? Put your best foot forward. Antayin mo, sagutin ka niya. Kung sagutin ka niya, salamat. Kung hindi, di at least nanligaw ka na maayos. Anong problema mo kasi sa kanya? Anong problema mo? Ano ba concern mo? Complicated ko kasi Papa Jack eh. Ito na yun. Sino complicated? May asawa ba siya? Mayroon po. Kasi na po, naghiwalay na po sila nun. Oh, hiwalay naman pala eh. Ano problema mo? Okay lang eh, hiwalay pala Brad eh. Baka naman kaya ganyan sagot niya sa'yo kasi ano pa siya, moving on pa lang. Diba? Baka naman in pain pa lang siya. Brad, diba? Iregalo mo sa kanya yung panahon na na kailangan niya para makapag-isip-isip. Huwag mo siyang puwersahin, Brad. Baka naman kasi in pain pa yan. Sige po. Ha? Opo. Alam mo, sa Brad, alam mo, ginulo mo ako. Wala kang malas. Ano po Naiinis sa mukha ako. Sige po. Ganun po kasi yun. Mula nung nagkahiwalay po kami ng high school, marami pong nangyari sa aming dalawa po. Ano nangyari? Marami po yung kahit po wala kaming communication noon. Parang di namin alam kung nasaan siya, tapos nasaan po ako. Bali po, wala kaming contact po ng about sa amin. Okay, anong point mo? Okay. Kung nagkaroon po siya ng pamilya, tapos nagkaroon din po ako ng parang maging pamilya pa rin po. Okay. O tapos? Tapos ngayon po ang sabi niya po sa akin na na bagong first time Papa Jack. Malapit na matapos yung kwento eh. Ituloy mo na please. Please. Sige po. Ituloy mo na, natampalin na kita Brad. Tapos? Po ako ng girlfriend po. Tapos yung girlfriend, nagkaroon na po ako ng girlfriend. Tapos po sa girlfriend ko, may nabuo po sa aming dalawa. Ano nabuo sa inyong dalawa, Brad? Supling. Supling. Liwanagin mo kasi malaga ba kung plema ang nabuo? Okay. Kasi po tinatanong ko siya yung nililigawan ko siya. Ay sabi niya, tinatanong ko po siya kung may boyfriend siya. Sabi po niya sa akin, wala po. Tapos po ngayon, pinapatuloy po namin yung relasyon namin kasi po umaasa po ako na ako lang yung niya. Ako lang yung boyfriend niya. Okay. Pinatuloy po namin hanggang may nangyari, may nabuo. Tapos yung may nabuo na po, sinabi niya sa akin na dali daw po siya ng 1 month po. Ang pinag-usapan dito, Brad, ay hindi yung nasa abroad, no? Kasi po gusto ko rin. Wait lang. Sino ang nabuntis? Yung girlfriend mo dito o yung nasa Thailand? Dito po. Okay, ang gulo ha. Habang wala pa po kami habang wala pa po kaming contact ng girlfriend ko na sa Taiwan po. Taiwan, okay. Kaya yung may nangyari po sa akin din po, ganun, nagka-girlfriend po. Tapos po nung naging kami ng girlfriend ko, sinabi po sa akin na nadali po siya ng 1 month. Ang taka ko lang po doon, Papa Jack, kung sa akin talaga yan, bakit doon ka sa boyfriend mo unang pumunta, hindi po sa akin? Ano ba talaga yung tanong mo? Tungkol sa nasa Taiwan o yung girlfriend mo dito? Yung girlfriend ko po muna po dito. Kasi po ang... Oh, grabe! Brad! Parang boom! Puso mo, Papa Jack, puso mo. Sorry na. Gulo mo! Kasi po gusto ko pong niya po, mag-gets niya yung ibig sabihin ko sa kanya, dun sa isa po na
Kasi siya sabi niya po sa akin na kung bago niya po ako sagutin, ayusin ko po muna yung problema ko dito sa Pilipinas po. Okay. Kaya ganun po kaya po tumag po sa inyo kung payo para po mapaliwanag ko po rin po dun sa isang naging kalibin ko po. Ganun. So ang problema mo, hindi mo alam kung ikaw talaga tatay ng bata. Opo, ganun po. Yun muna, pag-usapan natin. Hindi mo alam kung ikaw talaga yung tatay nung pinagdadala niya. Kasi nung nabuntis siya, nung nalaman niya buntis siya, sa iba nagpunta, hindi sa'yo. Opo. Okay. So, Tapos po, kaya po doon po siya nagpasama sa isang boyfriend niya na pumunta sila ng hospital. Doon po nalaman na buntis siya. Okay. Ng 1 month. Hinahabol ka ba niya ngayon bilang para akuin ang obligasyon ng pagiging tatay? Hindi po asing habol, nasa amin na po talaga. Umuwi sa inyo yung babae. Opo, umuwi po kasi ang sinasabi niya po na ako po daw yung tatay ng dinadala niyang anak niya ngayon. Tapos pagka sinasabi ko po sa kanya na ganito na kung sa akin yan, bakit sa kanya ka pumunta siya sinama mo sa ospital? Okay, teka lang, nung bang kailangan niya magpunta ng ospital, available ka ba? Pwede ka bang tawagan? Baka naman hindi ka niya makontak. Available po ako nung papadyak Paano nasabing available ka? Wala po, nasa bahay pa po ako talaga ako nun. Okay, hindi ka niya kinontak. So kailan mo nalaman na buntis siya? Ilang buwan na yung tiyan niya? 1 month po. Nung nalaman ko po, January na po. Ilang buwan na yung tiyan niya nung malaman mo buntis siya? 1 month po. 1 month? Di ba 1 month din naman yung tiyan niya nung nagpunta siya sa doktor kasama ng ibang lalaki? Opo. Boyfriend pa talaga niya yun? O baka nagpasama lang? Boyfriend niya po, siya po mismo nagsabi sa akin. Ano ang paliwanag niya sa'yo? Bakit yun ang kasama niya at hindi ikaw? Hindi niya po masagot yun po yung gusto kong iparating sa kanya. Sabi ko sa kanya po bakit yung ex mo ang sinama, bakit hindi ako na boyfriend mo? Na ganun. Tapos pag tinatanong ko po siya sa about ng ganun po, nagagalit po sa akin. Ilang buwan na tiyan niya ngayon? Kasi January, 1 buwan yan, di ba? Ano na po, papadyak malaki na po yung bata, nasa 7 months na po lumabas na yung bata. Opo. Ang gulo na, grabe, Diyos ko. Nung bali po. Bali po 1 year na po ang nakalipas. So nakatira siya sa inyo ngayon? Opo. Sino kamukha ng bata? Sa ex niya po. So pinapansin mo ba yung bata o hindi? Kasi siyempre, Brad. Pinapansin ko naman po. Kasama po yung Teka lang, Brad, nung nalaman niyang buntis siya, active ang relasyon ninyo? Opo, active po. Okay. Nagtaaway ba kayo nun? Bakit kasi? Hindi po kami nag-aaway nun. Bakit tumakbo siya sa iba para magpasama sa ng doktor? Nasaan ka daw ba nun? Nasa bahay lang po ako. Taga saan ba siya nun? Nasa taga QC din po. Taga QC. Kasi Brad, unang-una, kayo naman, di ba? So kung ang issue mo lang ay nagpasama siya sa iba papuntang doktor, hindi naman yata siguro tama na pagdudaan mong hindi ikaw ang tatay kasi nagpasama lang naman siya. Although nakakasama nga naman ang loob. Maganda po yung kung ibang tao po yung pinasama niya. Nakakasama ng loob, di ba? Nagpasama siya sa doktor, sa ex niya. Naintindihan kita ron. Pero para pagdudahan mo na hindi ikaw ang tatay, malabo kasi yun ikaw yung boyfriend. Naiintindihan ko yung point mo. Paano ikaw talaga yung tatay at ginaganyan mo yung babae? Paano yan? Siya po mismo talaga nagsabi sa akin na habang active yung relasyon namin, active din po siya sa ex niya. Kailangan niya mag-ipon, Brad, ng pa-DNA test. Bihira rin po kami nagkikita ng ganon. Bigla na lang dumating sa bahay ninyo? Nung bali, umuwi po siya ng Bicol noon after April. April lang talaga yun. Okay, April, October, ganyan. Tapos po pinauwi niya po ako doon sa kanila sa Bicol po. Sa Bicol, yan, Bicol. Yun yung tint ng mga kotse, Bicol. Tapos, gusto nga daw kasapin ng family niya po. Bali po,
Bali po sa ay pinagbigyan ko po siya ng gano'n na nagpakita po ako doon sa parents niya. O pala naman, kung may duda ka na, bakit ka ba nagpunta sa kanila? Siyempre para sa kanya, Brad, inaako mo yung obligasyon. Nagpunta ka, buntis siya Nahiya naman po ako kasi po nung kami pa lang po tumating po sa kanyang family niya ng gano'n, kinukumusta po yung anak niya kasi relasyon namin. Nagpakita lang po ako doon kasi po nahiya po ako sa family niya. O siyempre, Brad, dahil nung time na may duda ka na ba na hindi ikaw ang tatay ng bata? Opo. O, yun naman pala, Brad. Eh bakit ka nagpunta ron, Brad, sa family niya? Kasi siyempre alam mo na yan nung time na humarap ka sa kanila, 'di ba? At dahil buntis siya, kailangan niya ipipresenta at ikaw yung humarap. Inaako mo yung obligasyon, tama? Humarap ka eh. Ngayon, kasi ganito, ano? Brad. Jen. Po. Jug. Bakit po? Kasi ang dating sa akin, ngayon ka nalang nagkakaroon ng duda na baka hindi sa'yo yung bata kasi nagka-girlfriend ka na nasa Taiwan. Ay, hindi po ganun. Nung time na, kaya bakit ka ba humarap sa family niya? Kasi po, di ba? Kasi po, nagkita na rin po kami ng uwi niya, tapos sinundo niya po ako sa bahay. Kasi Sabi po Brad, alam mo yan, nung dinala ka niya sa bahay nila para iharap, alam mo na ang purpose noon ay para sabihin sa family niya na ikaw ang tatay ng bata. Tama, mali? Siguro po. Siguro ka dyan. Diba? Oh, ibig sabihin nung time na yun, maliwanag sa akin pagkakaintindi, Brad, na wala kang issue na sa'yo nakapangalan yung bata, diba, sa utak ng pamilya niya. Wala kang issue. Nagkaroon ka ng girlfriend sa Taiwan, may issue ka na bigla. Hindi po. Bago lang po kami ngayon na nagkaroon po ng contact na nasa Taiwan po. Bago pa lang po. Ngayon pa lang pong April. Bahala kayo ko na nga. Uwi na ako. Halika, sabi ka na sa akin. Ingat. Ingat ka slow. Pero yun ang ano dito, ano. Kasi iniharap ka niya eh. Unless gusto mo mag-ipon, di ba, at magpa-DNA test. Mahal ba ang DNA test? Mahal ba? Mahal? Mahal yan, Brad. Yung nga po, talagang bala ko po talaga ngayon na ganun po yung gagawin ko. Pa-DNA test po para po malaman po yung kung anong problema po. Ano na? Ganun po yung gagawin ko nga po talaga po, pa-DNA test ko po. Ayun talaga yung Brad. Sorry, alam ko mahal yan eh. Okay lang po yun, basta't malaman ko po yung totoo. Ano mangyayari, Brad, kung sakaling ikaw pala ang tatay talaga? Ano po, Papa Jack? Okay naman. Oo. Ano ang mangyayari kung malaman mo na ikaw talaga ang tatay? Pag halimbawa confirmed, ikaw ang tatay, ano mangyayari? Okay lang po, maganda po. Kung Anong gagawin mo? Magpapaka-asawa ka ba? Magpapakatatay lang? Ano ba? Papaka-asawa po kung talagang patunayan ko po na sa akin po talaga yun. Okay, ganito. Okay, ganito, Gina, no? Ito ang payo ko sa'yo, ha? Do things one at a time. Okay, one at a time tayo. Ang gawin mo ngayon, makipaghiwalay ka muna, tigilan mo muna yung communication doon sa nasa Taiwan. Mag-focus ka muna dito sa mag-ina mo. Hindi kita minura. Ha? Parang gano'n na rin po, joke. Mag-focus ka muna dyan sa mag-ina mo, ha? Tandaan mo, nasa bahay mo na yan, Jong. Diba? Tama. Pinatuloy mo yan sa inyo. Humarap ka sa family niya noong time na kailangan na ihaharap bilang tatay. Alam mo, diba? Although may duda ka, alam mo na may posibilidad na ikaw ang tatay dahil may nangyari sa inyo. Once upon a time, bago siya nabuntis, sinubara mo siya ng panty. Alright? Sabi naman. Hindi ba? Huwag mo akong ginaganyan, kakutusan kita dyan. Kung grabe. Sa lahat na kayo ko, Brad, yung lalaki, di ba, nanggat makakalusot sa obligasyon, lulusot, ano? Okay? Wait lang. Okay? Ngayon, kung sinasabi mo sa akin, Jean, na Papa Jack, okay lang po sa akin magpa-DNA test para malaman ko ako talaga ang tatay. At pag nalaman ako talaga ang tatay, eh di sige, magpapakasawa ako. Eh di Brad, sige, mag-focus ka muna diyan, di ba? Kasi kung halimbawa na nag-focus ka doon sa jowa mo na sa Taiwan, o nililigaw mo, dinidiskar na sa Taiwan, tapos malaman mo, di ba, na yung anak mo ay yung pinanganak niya ay ikaw talaga ang tatay, ano mangyayari? Dalawa jowa mo. Tama? Opo. O, dilalayaan mo yan sa Taiwan muna. Tigilan mo muna yan.
Nagkakaintindihan? Ha? Paano po Papa Jack? Mahal na mahal ko po yung ex ko dati. Mahal na mahal mo. Ay, akala ko pag nalaman mo, Brad, na ikaw ang tatay ng bata, magpapakasawa ka dyan sa nanay niya. Paano yon? Pag nalaman ko lang po talaga na sa O, di ganun pa rin, di Brad. Di ngayon, mag-focus ka mo. Brad! Tumawag ka sa akin, gusto mo ng payo, di ba? Opo. O, bakit mas magaling ka sa akin? Grabe naman. Hindi, kung ayaw mo pala makinig, bakit ka tumawag sa akin? Galit na kayo niya. Wag mo akong Brad, wag mo akong pinipilosopo, ha? Opo. Kasi kung tumawag ka sa akin, para kunyari, pirit lang gusto mo, di ba? Pasensya ka na, ha? Hindi ito para ibang estasyon. Nasabihin ko sa'yo, Jay, kung gusto mo, ganito gawin mo. Tumawag ka sa akin kasi alam mo na may kailangan kang desisyonan. Desisyonan natin. Opo. Di ba? Opo. Oh, kasi kung sabihin ko na sa'yo na, pag-isipan mo, huwag ka na tumawag sa akin. Pag-isipan niya na lang. Kung yun lang kaya kong sabihin sa'yo. Paano po yung Papa Jack pag napatunayan na hindi po akin? Ha? Paano po yung pag napatunayan ko po na paglabas po sa dentities na hindi Brad, po sa akin? paano pag napatunayan sa'yo? Ano po? Paano pag napatunayan sa'yo? Nasa akin po? Oo. Paano po? Anong ba? Paano pag napatunayan sa'yo? Okay lang po. O, ibig sabihin nito, patunayan mo muna. Whether sa'yo o hindi, di ba? O, mag-focus ka muna, mag-ipon ka ng pera, huwag ka muna mag-jowa, Brad. Iayos mo muna yung bagay-bagay sa paligid mo bago ka mag-jowa ng iba. So, huwag ka muna magsabay na ibang jowa dahil may kailangan kang ayusin. Naintindihan mo ako? Opo. Naintindihan mo ako? Opo. Makipag-iwalay ka nasa Taiwan. Ano pangalan nun? Les po. Di ba, hindi pa kayo, di ba? Po? At hindi pa kayo, di ba? Opo. O, at sabi niya sa'yo, ayusin mo muna yung buhay mo. Tama? Opo. O, eto, ayusin natin ngayon. Dali. Ayusin natin. Ano pangalan, nasa Taiwan? Pangalan! Pwede ba papalag ko? Dim na lang. Ano ka, artista, pangalan? Les po, Les. Les na lang po. Leslie. Les po, Les. Bali, Lisa po siya. Lisa. Ha? Lisa po. Lisa. Opo. O, dali. O, paalam ka na kay Lisa, titigilan mo na yan. Panghirap papalag eh. Dalian mo na eh. Ito po. Yes. Alam ko na nakikinig ka ngayon. Kasi tagal na ating balat na tumawag. Bali, pa lang, 2 araw pa lang. Nang-tema ako. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko na kagawa ko sa yun dati ngayon ng pagkakasala na nagkapamilya ako na nagkaroon ng supli. Papayak naman, huwag naman ganyan. Umakabdi ka ba, babagsakan na kita. Hindi wala. Isa pang arte, babagsakan kita. Tapos, siguro bago tayo maging tayo, ayusin ko yung problema ko. Kasi nga sinasabi mo na bago ka pumasok sa buhay ko, ayusin ko muna yung problema ko para pag naayos na, saka na tayo magsasama. God, ayoko yan. Ayoko nang ganyan. Makikipag-iwalay ka, hindi ka magpapareserve. Gamit lang. Hindi ko kaya. Sorry kung ganito mangyayari sa atin. Kahit masakit sa akin, lahat kasalanan ko. Huwag mo kainin yung telepono. Hindi po, hindi. Hindi ako ng pasensya
minsan na nangiligawan kita kahit may problema ako. Pero sana maintindihan mo sana ako na ganun na. Na mag-iwan muna tayo kahit sa akin. Kasi dati mahal kita dati hanggang ngayon. Sana maintindihan mo ako. Patawad. Magiging masaya. Sige lang, kaya lang, Brad. Itawa mo muna yung mga bagay-bagay. Kahit yung dinadiskarte mo sa Taiwan, Brad, magulo pa rin buhay, guguloy mo lalo. Tama? Opo. Dali ka, bakit? May taxi ba nag-aantay sa labas? May Grab ba? May Uber ba doon? Di ba? Opo. Yung, ano mo, kung di mo mahal yung nasa bahay nyo ngayon na babae, magsabi ka na maayos sa kanya. Di ba? Ibang usapin yung pagiging partner mo sa kanya, ibang usapin yung pagiging tatay mo, kaya ko talagang tatay. Pero tandaan mo, Brad, yung nando sa bahay niyo babae, may damdamin din yan. Kahit anong bintang gawin mo sa kanya, masakit din sa puso niya na unang-una, pag bibintangan mo siya, paano kung talagang wala siyang ginawa at ikaw ang tatay ng bata? Gaano ba kasakit sa kanya yun? Sobrang sakit yan, Brad. Tama? Opo. Masakit sa kanya, nagkamali yung tao, Brad. Pero para magbintangan mo siya, umuwi sa'yo eh. Para matapos ang issue mo, di na-test mo. Hanggat hindi mo nagagawa yung mga bagay-bagay na yan, Brad, huwag ka munang magjowa ng iba. Alam mo, hindi pa maayos, guguluhin mo na. Ano ba gawin tatay ng bata? Di ba, mag-isang taon mo na pinalagpas yung pagiging tatay mo. Loko, pag lumaki yung bata at nagkatay ko tatay niya, ganyan ginagawa mo, ano mo hihingi ng tawad dyan na dati hindi mo siya tinanggap bilang anak. Naintindihan mo? Opo. Naiinis na ako sa'yo, ha? Hati-hating ko yung mukha mo. Gusto mo hati-hating ko yung mukha mo? Wag na kong po. Ayoko din naman. Yung mga alat niyan. Grabe siya. Gusto ko ba? Hati-hating. Brian, yung katin mo ito mukha nito. Ayoko ngat-ngatin yung ano mo. Grabe siya. Sige. Papajak, alam. O, sa anak mo, ng mensahe mo. Mali pa po yung papajak niya, maririnig yung Ay, gusto ko marinig. Pag malaki na sa'yo, papadala ko sa kanya itong recording to, dali. Huwag naman, grabe siya. Dali niyong alam. Sige, arte ako ba ako? Dali, babagsakan kita. Dali! Sige po. Joel, sana sa paglaki mo magabayan ka ng namin para maging mabuti kang anak. Mapag-aral ng maayos at binibigyan ka ng magandang buhay. Yan lang po, Papa Jack.
Ayusin mo muna yung buhay mo, ha? So, Sige pag po. magulo ang buhay, pag magdagdag ng panibagong gusto, what? Sige po. Hindi pa nga maayos eh. Hindi ka pa nga sure sa nagdadaanan mo. Tapos yung babaeng nasa Taiwan, alam mo naman na magulo ng buhay pag sabay-sabay mo siya. Okay, isa-isa lang, Brad. Bata-bata mo pa. 30 ka pa lang. Bata pa tayo. Ba't kayo tumada? Ilang taon na kayo? Ako? Ano lang ako? 19. 19. Cute pa yun. Nakita kita sa TV nun ha. Buti nakita, hindi mo naamoy. Kasi kung naamoy mo yan, baka ako na lang ginawa mo, Brad. Grabe siya. O di wag. Salamat sa pagtawag, Brad, ha? Sige, salamat din po. Bye-bye. Bye-bye. Ay, ang gulo naman na itong buhay na ito. Tawagan niyo ako dali na over 8326171 or 1-810-100-5683. 8326171 or 1-810-100-5683. Sabi pa, benta yung ano mo ha, yung April, sabi dito. Kaya yung Bicol. Magpunta ako ng Bicol. Tama ka, Jai, punta ng Bicol. Saka sa Pangasinan. May iba-iba lang, ba't ba? Mama nakaantabay dito mga kaibigan na si Doc Rica, sabi niya, always happy listening to you. Helena po kita makibat si Mami at Ate Angel. Hope to see you soon. Uy, ingat Doc Rica, maligayang pakikinig po. Nakaantabay ngayon, nakanabati ko ito kanina. Winston, hello Pops, kamusta? Mabati naman Renato Barrion ng Manila's Finest Taxi. UVK 196. Lagi nakatutok sa programa mo. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. At may mabatiin lang ako mga kaibigan na eto, batiin ko lang po yung traffic enforcer na si Mr. Noel Mangguardia. Noel Mangguardia mga kaibigan na naka-duty dyan sa may may luneta, ano? Sir Noel Mangguardia, maraming salamat sa assistance. Thank you very much. Salamat po. God bless you. God bless you. Mr. Noel Mangguardia. Thank you very much. Thank you very much. Alright mga kaibigan. Okay, tutuloy muna. Ito, babati lang muna ako. Babati naman kay Bob Leonidas at sa kanyang fiancé na si Amelie McCollar. McCollar yan, no? Congrats from Ramil. Maraming salamat. Thank you very much. Alright mga kaibigan. Ano kaya magandang kanta para sa kanila? Makapag-dream about you, ha? Trip ko lang. Miss ko tong kantang to. Dream about you. Tapos mag-play tayo ng Vulnerable. Mga kanta na miss ko mga kaibigan. By Roxette. Oo. Tapos yung ating mga ano eh. High school ako na ito eh. If you don't know me by now, you will never know. Yung multo. Tapos magano tayo, Take a Chance by JLS. You got me on your radio. Papa Jack is my name mga kaibigan. We got 8 minutes before 11 o'clock. Stevie B. Alright mga kaibigan, good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Meron po tayong 33 minuto makalipas sa ikasyam ng gabi. Martes, sa inyong mga kalendaryo, Abril mga kaibigan, 4 na araw bago ang sweldo, may budget ka pa ba? Ako may 300 pa. Good evening mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin sa iba't ibang dako ng kapuluhan. Yung mga nakaantabay ng mga OFWs, saan man panig ng mundo, maligayang pakikinig po sa inyo lahat mga kaibigan. Alright mga kaibigan, mga kabisyo, bilang paghahanda sa ating nalalapit na halalan, presidential election, we made a promise to you that we are going to send invites sa lahat po ng mga papaunlak sa atin na pwede makapanayam natin sa ating programa bilang makabahagi o bilang maging bahagi ng programa natin at matanong natin mga kaibigan yung ano ba ino-offer nila. Of course, it will be a very impossible task na ma-invite natin silang lahat, especially senatorial balls dahil dami kasi.
Diba? Oo. So, yung mga nauna nagpaunlak sa ating mga kaibigan ay magiging kapiling po sa ating programa. As a matter of fact, nakapagpanayam na tayo ng ilang personalities. At first time po sa Love Radio gawin to, mga kaibigan, hindi ko alam kung bakit. Siguro cute ako. I-invite natin dati si Senator Risa Ontiveros, si Senator Martin Romualdez, Senator Joel Villanueva, party list member under Agham, Angela Palmones, Senator Grace po at kagabi Secretary Mar Rojas. Ngayon naman mga kaibigan, nasa aking harapan ang apo ni General Carlos B. Romulo, anak ni Senator Alberto Romulo, mayakda ng 4 sa 7 bagong batas na kasama ng kauna-unahang free college education. Interesting po ito sa mga kabataan natin, free college education. Ama, hindi lang to basta kung anong libre, college education mga kaibigan. Ama ng scholar ng bayan, asawa mga kaibigan, boyfriend para sila magjowa Cute sila. Kanina ba nag-usapan namin ni Richard, pagkakita namin dito, chismis kami ng kaunti. Ang cute nila tignan, sabi namin. Oo, ayan asawa ng dating konsihala ng Valenzuela, TV host mga kaibigan. I think nag-guest ako dati, ma'am, nung ikaw ay nag-host, Micheline Soledad Romulo at Pasig City Congressman at senatorial mga kaibigan, candidate Mr. Roman Romulo, ang ama ng scholar ng bayan. Sir, good evening po sa inyo. Ma'am, good evening. Good evening, magandang gabi sa lahat na nakikinig po sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa milyon-milyon na listeners na ating programa. Magandang gabi po. Yes po. Milyon? Unahin ko na mas importanteng bagay ngayong gabi. Happy birthday, Ma'am Advance. Birthday po ni Ma'am, tama ba? Birthday, bukas po ang birthday. Mamaya na po yan. Mamaya na, malapit na in a few hours. Thank you. Pagkatapos ng interview dito, parang didiretso sila sa pwede pa na sa mama, masarap pa pagkain naman. Ayan sir, anong balak mo sa birthday ni Ma'am? Bukas. Surprise ayoko na muna sabihin. Baka hindi na surprise kung malaman niya kung anong mangyayari. May aabangan na sa mga bukas. Bago natin pag-usapan yung mga sensitibo at mga mas importanteng pag-usapan natin, gano'ng katagal na po kayo magkasama? Ito na, mag-aaway sila ngayon. Na kami? 5 years na rin kami. Magpa 5 years na kaming married. 5 years na po. Tama ba yung count ko? Tama. 5 years. Sir, kailan huling kinailangan magbigay ng teddy bear nang wala namang okasyon? Kasi nagpapaliwanag ka. Ay, yung ganun, hindi naman. Wala? Walang, buti pa si Shalani sumagot na gano'n. So, maganda. Yeah, Papa Jack. Early on pa talaga, tinatanong ako ni Irman kung ano daw yung gusto ko. Sabi ko sa kanya, kung kesa flowers, ang ipadala niya na lang sa akin pagkain. Pagkain? Oo, yun talaga yung happiness, Papa Jack. Talagang pagkain. Do you cook, ma'am? Do you cook? Yes. I love to cook. Ano pong specialty niya po? Nahiya naman ako, sasabihin ko sana lahat. Pero Pinoy, Mediterranean. depende sa mood ni Roman. Ay! Kung ano yung gusto niya. Sarap naman. Sir, ano pong paborito niyo niluluto ni ma'am? Actually, marami Pero, ang totoo kasi sa amin, katulad ako, hindi ako masyadong kumakain ng kanin. Sinusubukan ko kung pwedeng puro sandwiches lang or pasta. Oo. Kasi, ako po, 10 taon na ako walang kanin. Oo, mas matagal pa. Pero sa akin kasi, nakakatulong yon para hindi masyadong maraming kainin. Dahil malakas rin yung appetite ko Yung kanin po yung come-on Correct. Basta may kanin, parang hindi matatapos yung appetite Ngayon na wala akong, hindi na ako nagkakanin, nakakatulong sa akin yun. Dahil, alam niyo, law school ako, kinikwento ko kay Shalani minsan, law school ako, 200 pounds ako nun Umabot akong 200 pounds. Malaki talaga. Oo. Kaya kahit pa paano, hindi naman healthy yun Diba? Kahit pa paano. At a young age, hindi naman pwede masyado mabigat ka agad sa puso So, I lost that weight. Pero para ma-maintain yun, dahil yung appetite ko hindi naman nawawala,
Hindi ako nagkakanin. Pero kaya niya, Papa Jack, kaya niya kumain ng kare-kare Yeah. without rice. Ako, ay, naku. hindi. Na-enjoy niya yung kare-kare without Nung kumakain pa po ako ng meat, na-enjoy ko ang kare-kare. Nakakasama ng kare-kare, panalangin na lang. Wala na. Walang kasamang rice. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating programa. Anong tatawag ko po siya? Sen na? Sen? Roman. Roman na lang. Okay. Sir Roman, ayan ha. Lahi niyo po ang public service. Layuan ko na po yung term na politika. At kanina po, binabasa ko yung kasi nagtanong po, mga kaibigan sa mga nakantay po sa atin, kanina magkakwento na kami sa boardroom ng Manila Broadcasting Company. At nagtanong po ako, ito yung pinakatanong na gusto kong tanongin sa lahat, yung bakit ka tumatakbo? Kasi una sa lahat, di ba, if you can have a job, nasa bahay ka lang at kumikita ka ng maayos, ba't ka tatakbo sa public office? Kasi, alam, magulang politika. Napakagulang Yes. po niya para ialay mo yung katawan mo at lagi kang wala sa bahay at napakaganda po ng inyong may bahay. Napakaganda ng shalani, there must be something, it must be a calling, po. Pero, bakit po? Bakit? Well, sa akin, Papa Jack, katulad na nababanggit ko kanina, bata pa ako, maliit pa ako, ay nakagisnan ko na itong public service. Nakwento ko nga sa'yo nung si Carlos P. Romulo, bata pa ako, elementary pa lamang ako, ay nasa public service na siya. Kaya, pag kunyari, nasa hapunan kami, tanghalian o almusal, narinig ko yung usapin tungkol sa public service, kung yung kagandahan na makatulong ka sa taong bayan, ito yung mga kailangan gawin. Pagkatapos niya, ang ama ko pumasok rin ng public service, naging senador, naging secretary, at yun din ang narinig kong kwentuhan ng mga mas nakakatanda sa akin. Hindi naman ako kasama sa conversation. Sila nag-uusap, pero syempre bilang miyembro ng pamilya, pag kumakain ka, hindi mo maiwasan na marinig mo yung kwentuhan nila, yung mga pinaplano nila, yung mga balak nila para sa, yung mga tingin nila dapat mangyari sa ating bansa. So growing up, para sa akin, yan yung naging parang Na-envision yung profession. Oo, na kailangan, yun yung magandang profession, di ba? Kahit papaano na nakakatulong ka, hindi matatanggal yun dahil syempre katulad na kwento ko sa'yo, kaya nga rin ako nag-abogasiya, kaya ako nag-law. Dahil before pumasok ng public service yung aking father, abogado siya, nag-practice siya ng law. So growing up, syempre idolize mo father mo nakikita mo yung ama mo abogado, tingin mo yan ang pinakamagandang trabaho, dapat yan rin ang marating mo para kahit papaano ay masabi mo rin sa magulang mo, o ako rin abogado, kaya naman bata pa lang ako gusto ko rin maging abogado at kaya ako naging abogado. So pareho rin yun sa public service, hindi mawala sa mind ko yun, siguro subconscious ko, yun ang naririnig ko na ito yung mga ito yung maganda para sa bansa, ito yung pwede mo magawa. Kaya nung pagkatapos ko nag-practice ng 9 years, naisip ko na din pumasok ng public service. Pero katulad na nakwento ko sa'yo kanina sa boardroom, Papa Jack, nung una akong pumasok nag-isip pumasok ng public service, ang totoo niyan, ang sarili kong ama was against it. Ayaw niya. Sabi niya sa akin na nagpa-practice ka na ng law, ang importante ay magka-stable job ka, stable income para pag nag-asawa ka, you can provide para sa iyong asawa at yung mga anak mo. Pero siguro nga katulad na nabanggit ko, dahil idol mo naman lagi, hindi maiwasan maging idol mo yung father mo, maging idol mo yung ibang kamag-anak mo na nakikita mo naman kung ano yung ginagawa nila. Assimilate So, po. oo so hindi mo matatanggal sa iyo yun So siguro, yun yung part nung kahit sinong tao, meron kang sariling pangarap, di ba? May gusto kang marating, may tingin ka na pag ito nagawa mo, kahit pa paano, successful yung life mo. At hindi po kayo pinalad, nung unang subok ninyo, tama po ba? Yes, nung unang beses na tumakbo ko, 2004 po, after practicing for about 9 years, sabi ko, siguro naman handa na ako na manungkulan. Nangampanya ako, tumakbo ko noon, at hindi tayo pinalad, natalo ako nung panahon na yon. Sumubok po kayo ulit. Pero pagkatapos po nun, hindi naman po ako tumigil. Niwala pa rin ako na, alam mo na, niwala talaga ako, nagkatiwala ako na baka naman hindi lang ako kilala. Kaya nagpumilit ako nun, pagkatalo ko nun, everyday, tinuloy-tuloy ko yung mga ginagawa ng isang politiko. Totoo naman yan. Hindi maiiwasan. Wala po kayo sa posisyon, pero Wala ho. tuloy-tuloy po yung
Well, hindi lang, maganda kasing pakinggan kung sabihin ko, ginagawa ko lang free legal aid, di ba? Pero hindi lang yun. Talagang aminin natin na totoo, kailangan ka rin maging parte nung ginagawa ng lahat ng mga yung KBL, yung tinatawag na KBL, yung kasal, binyag, libing. libing. Kailangan po, talagang ginawa ko rin po yun. Hindi talaga maiiwasan yun. Lahat po yun, kahit nung natalo ko, day 1 pa lang, ginagawa ko na rin po yun. 3 termino po bilang kongresista, no? Opo. Ano po kayo maaalala ng mga taga-Pasig? Well, ang siguro kung sa aking mga kasama naman sa Pasig, ang talagang gusto ko kung meron silang maalala sa akin ay yung maasahan. Yung pag tumawag sila, pag nag-text sila, ay masasagot ko yung gusto nila. Hindi naman lahat ng gusto ay talagang maibibigay mo. Pero ang importante, at ito naman na human nature rin to ang importante naman minsan ay talagang pagka may problema na nabanggit sa'yo, ay kahit pa paano ay sinubukan mo na marisolbahan. Pero imposible na marisolbahan lahat. Wala pong Imposible. silver bullet sa lahat na Opo, wala rin, imposible. Pero as long as nandoon ka, ready ka, sumasagot ka, hindi ka nagpapahintay, ayun siguro yung gusto kong maalala, at least alam nilang maasahan. Meron siya, Papa Jack, makwento ko lang. Nung bagong kasal pa kami, so natutulog na kami, madaling araw mga 2 a.m. So yung phone niya, hindi siya nagsa-silent mode. So yung phone niya nag-ring 2 a.m. Bagong kasal po kayo nito. Yes, bagong kasal kami. So, May tumatawag ng madaling medyo fishy yan. Ha? So, sabi ko sa kanya, naman yung phone mo, nag-ring. Sino matulog. Sabi niya, ha. So anyways, sinagot niya. Sabi ko kasi, walang tatawag sa'yo, 2 a.m., ganyan katagal kung hindi importante. So sinagot niya. It turned out, meron siyang anak ng constituent niya sa Pasig na nasa isang bar na nagka-problema. Siya ngayon yung tinawagan. So, nasagot niya naman. Lasing po ba ito? Hindi ko na matanda. Anyway, so kailangan nila yung puntahan yung daddy. Apo. So at 2 a.m., nag-BS si Roman, pumunta ngayon dun sa bahay ng daddy. To say na may nangyari dun sa anak niya kasi siya nga yung tinawagan. So si Roman nagpunta dun sa house. Ang tagal-tagal niya na daw dun sa labas ng gate. Wala daw sumasagot. Ang ending, mali pala yung bahay na kinakatok ni Roman. Mga 20 minutes na Ano sila po? katok na katok. Kongresista po kayo ng time na to. Yes, At nagpunta po kayo ano po, did you drive? Yes, kasi ano yun mga Wala po kayo early mga morning yun. bodyguard, ganun? Sa amin naman po sa distrito po. At Metro Manila naman po wala naman hindi naman kailangan talaga dito ng bodyguard Dito naman wala namang masyadong Pero parang lumabas po kayo ng madaling araw, it could have been any other guy asking you to be out of your comfort zone. Pero yung distrito ko familiar ako talaga. Kilala ko karamihan na talaga ng He must be a tao friend doon. of the neighborhood. Well, yun ang tinatry mo talaga kasi kung hindi ka maasahan. Pero maling bahay. Yung una lang kinatuhan. Kaya Wrong address. Pero isipin mo naman 2 a.m. yun. Pag may mayroon ng bahay, di ba? Nahanap niya rin. Imagine mo may kumakato sa congressman na sa gitna. Pero iniisip ko kasi dyan, Papa Jack, minsan, kunyari ikaw natawagan ka, Opo. kahit hindi ka nanunungkulan, natawagan ka. Pupunta ka ho. Pupunta ka kasi pag may nangyari dyan, kahit pa paano, maisip mo, you could have been the last person. Yes. Oo. Yes. Would have saved. I understand, Ma'am Shalani, ikaw ay nanilbihan din bilang Yes. sa Valenzuela. Yes, 9 years po ako na naging konsehala ng lungsod ng Valenzuela. Nung nagdesisyon po ang inyong mister na tumakbo bilang senador, did he have a hard time convincing you? Meron po ba siyang performance na ginawa? Nagbigay mo ng bulaklak para pumayag ka? I'm sure it's a decision na kayong dalawa ang I'm sure pumayag pa. Paano po? Hindi naman siya nahirapan kasi Walang very clear. walang teddy bear ho talaga. Wala. Corned beef ang binigay. Corned beef. Talaga? Oo. Naintindihan niyo po agad? Yes, pero hindi lang because nanggaling din ako, nagbigay serbisyo din ako. Pero very clear sa amin, dalawa, na kung ano yung gusto gawin ng isa. Parang, Support. yes, kailangan, we give our 100% na support. Yan. Kasi imagine din, Papa Jack, nung kami nag-asawa rin, especially sa akin, Apo. hindi naman ako bata na nun Di ba? So kahit pa paano, I think nung nag-asawa kami, nagkakilala kami, marami na rin kaming kahit pa paano na nadaanan at siguro by the time, mas madaling makaintindi. Siya, Papa Jack, ha? Siya yung mas maraming pinagdaan. Pati sa mga na-date, siya rin yung mas maraming. Ito na. Huwag na po kinasagot, sir. Sige, huwag na mag-butt in. Hindi ko kayo mananalo.
Sir Roman, ito, I'm sure na when you decided to run for senator, meron kayong roadmap, di ba? Meron naman lagi, merong ang priority nyo, it's either public safety, crime prevention, education. I understand kayo po, education. Doon kayo talaga, you thrive doon sa pagbibigay ng benepisyo sa mga kabataang Pinoy sa edukasyon. Una-una po, ano po yung advocacy ninyo? Ano po yung, kasi kanina I was reading at napagkwento po natin yung Unifast Act. Ano po, kasi po ako kapag narinig ko tong Unifast, wala siyang tunog edukasyon sa akin, Unifast. Pero pag narinig mo yung paliwanag, ito pala ay napakagandang balita sa mga gusto mag-aral. Ano po ito? Yes. Alam mo, Papa Jack, una-una kasi pag nung naging congressman ako, syempre yung pinakauna kong inisip yung aking distrito, yung constituents ko po, no? I think kahit anong distrito, importante dyan, pangkalusugan, trabaho, edukasyon. Other than that kasi, wala ka naman talaga masyadong mapapangako eh. Pero sa tatlong spheres na yan, kahit pa paano may magagawa ka. Yung sa edukasyon po, isa sa napansin ko kaagad dito, lalo na naging chairman ako ng committee na ito, alam niyo, hindi ganun karaming estudyante na nagtatapos ng high school ang nakakapag-aral ng kolehiyo sa ating bansa. In fact, base naman sa datos, kalahati lang ang nakakapag-aral ng kolehiyo Sa bansa po natin? Yes, kalahati lang ang nakakatuloy ng kolehiyo. On the average, ganun lang nangyayari. Kasi ang graduates natin more or less, every year nag-range yan between 1.3 million to 1.6 million high school graduates. So nasa mga 600 to 700,000 lang po ang Ang pumapasok usually mga 700,000. Ilan pa kaya doon nakakapagtapos? Isa pang issue po yun dahil, pero ito, isipin lang natin bakit ganun kakonti. Ang Pilipino, pangarap nga maging edukado, sa mga pageant po yan lagi ang pag tinanong mo yung contestant, anong pangarap mo? Makapagtapos ng pag-aaral. Yes, totoo yan, di ba? So magtataka ka bakit hindi ganun karami ang tumutuloy ng kolehiyo. Simple lang talaga naging rason. At yung rason na yun ay magastos talaga ang kolehiyo sa ating bansa. Hindi katulad po nung elementary at high school dito, merong mga public schools na libre ang tuition fee. Pero of course magastos pa rin dahil pang araw-araw sa elementary at sa high school. Yung maintenance ng pag-aaral. Yes, yun medyo may gastos. Pero sa kolehiyo, talagang kahit ang state universities and colleges natin ay may tuition fee and other fees na sinacharge po yan. Kaya talagang mas mahal talaga ang magkolehiyo at magtapos ng kolehiyo dito. Alam natin, pangarap nga, sabi mo nga, kahit nga sa mga beauty contest, yan ang sinasabi. Kahit sa mga Reyna Emperatriz, yan po. At alam mo, actually, very interesting to yung kahit ngayon, dahil sa bilang sang public official, pag umiikot ka, magtanong ka, meron kaming isang naging dialogue with yung mga magsasaka. Apo. Pagtanong dito sa particular na pagpupulong na ito, tinatanong kung ano yung mga issues na kailangan nila. Magugulat ka, isa sa unang binanggit ay gusto nila makasigurado na ang kanilang mga anak ay makapagtapos ng kolehiyo. Ganon ka-importante talaga. Kaya nagtatrabaho talaga yung mga magulang. Talagang gusto nila makapag-college degree ang kanilang mga anak. At sa kalagayan ng bansa natin, walang specific na ruta kung paano gagawin ito ng ordinaryong mamamayan. Totoo. Ano po ang ginagampanan ng Unifast? Well, sa ilalim ng Unifast po, ang ginagawa po natin dito ay pinagsama na natin sa isang ahensya ng gobyerno, yung Unifast Board, lahat ng financial assistance sa manggagaling sa national government. Kasama na dito scholarships, Study Now, Pay Later program, at yung Grants in Aid. Siguro yung Grants in Aid ang pinaka-importante dito dahil ito po talaga yung free college education. Sa ilalim ng Grants in Aid provisions po ng Unifast, ang isang Pilipinong estudyante na gustong magkolehiyo, pa-enroll na siya or naka-enroll na siya, whether public o private, ay ngayon pwede nang makakuha ng financial assistance sa national government at hindi titingnan ang grado ng estudyante. Ang titingnan lang yung kakayanan ng pamilya na tustusan ang gastusin sa kolehiyo. So pag pag walang kakayanan yung ma-determine na walang kakayanan yung pamilya na to send yung anak nila sa kolehiyo,
sila ay aprobado. Pwede silang kumuha ng financial assistance sa national government. At ano yung financial assistance? Opo. Ang financial assistance po na inauthorize natin under this law is una, pambayad ng tuition fee and all other fees. At siguro pinaka-importante dito yung stipend and allowance. Ano po yung stipend, sir? Kasi minsan meron tayong mga kolehiyo, lalo na yung mga state universities natin, na yung tuition fee hindi naman ganun kabigat. Ang totoo, nabanggit ko kanina sa'yo, example, yung PUP natin, 12 pesos per unit yun. Opo, galing po ako dyan. Yes, so more or less po, for less than 800 pesos, makakapagtapos ka, makakakompleto ka ng isang SEM na buo. Enrolled ka, bayad Full load ka. Pero ang mabigat talaga ay yung pang-araw-araw na pangangailangan nila, yung pambili ng pagkain, transportation, o pamasahe, pang-load. At hindi lang po yun. Pag meron mga special project na na-assign sa kanila para meron silang kailangan gawin, gastos rin po yun eh. Yan yung gusto nating i-cover ng stipend and allowance. Ito mga pang-araw-araw na gastusin po nila. Baga, iniiwasan natin na pumapasok ng estudyante, nasa eskwelahan nga, hindi na makapag-aaral mabuti kasi gutom at iniisip paano uuwi mamaya kasi maglalakad pa uwi. Alam mo, I'll give you an example, Papa Jacka. Meron tayo isang state college sa probinsya, Agriculture State College siya. Pagdating ko, nakipagdialogo po ako doon, sabi nila sa akin, yung tuition fee nila, bayad ng local government. Sagot na ng local government. So, lahat sila, actually, scholars ng local government. Pero kung titingnan mo, bakit hindi on time nag-graduate pa rin lahat ng estudyante doon? Ang paliwanag po sa akin, simple lang. Sabi nga nila sa akin, mahal rin po yung pang-araw-araw na gastusin. Kailangan sila kumain. Wala naman silang trabaho, nag-aaral nga sila. Pang-tricycle nila. Pang-tricycle. So, ang gagawin po nila, uuwi raw sila sa bahay para kumuha ng pagkain o humingi ng pera. Pag-uwi po nila, karamihan dito, pamilya nila, ang tatay nila, mga magsasaka. Yes. Pag-uwi raw po nila, alam nga naman raw, kuha ka na ng pagkain, kuha ka na ng pera. Nakita mo, ang tatay, nanay mo, naghihirap para sa'yo. Yeah. Kahit pa paano, hindi sila, tumutulong muna sila. Hindi sila babalik ka agad sa school. Tutulong rin sila, mag-absent sila ng ilang araw. Hindi ka naman pwedeng sa isang SEM, isang beses lang uuwi. Ilang beses ka uuwi. So, you can imagine, ilang araw rin sila napapa-absent. At ito po yung ginagampanan ng Unifast. Yes, gusto natin na itong mga challenges na ito, lalo na yung financial challenge, ay sagutin na ng national government para hindi balakin ng kahirapan. Sa mga nagtatanong po, ito pong batas na ito ay bagong-bago lamang. Yes, napirmahan po ito October 2015. Ilang buwan lang nakaraan. Yung implementing rules po niya naumpisahan ng i-draft mga 3 weeks ago. So hopefully po within a few weeks ay ma-issue na rin po ito dahil ang intention natin ay ma-implement ito by June and July. Inahabol pa natin ang nalalapit na pasukan. Yes, yun ang inahabol. Kasi perfect time ngayon na implement siya. Kasi bagamat hindi ako sang-ayon sa implementation ng K-12, ay andyan na yan, i-implement talaga ng DepEd batas yan. Siya. At i-implement ng DepEd, wala na tayong magagawa. So ito po, ang Unifast ay itong mag-a-apply sa mga existing college students. So kahit paano may mas konti dahil mas konti ang estudyante ngayon hindi yung mga galing 4th year na lilipat ng 1st year. So alam natin pag umpisa ng isang batas may birth pains yan So ito, as long as mas konti yung estudyante ngayon dahil walang papasok ng kolehiyo, may kita po natin pag na-implement natin agad, may kita natin yung mga nagiging problema para makorek siya kaagad. Because talagang imposible man perfect ka agad yan May mangyayari na mga gusot dyan So ito, perfect time to implement habang hindi pupunta yung 4th year high school students to 1st year college. Sa inyo pong pag-aanalisa, mga gaano po kahabang panahon ang kailangan ilaan natin para maramdaman ng buong bansa yung kompletong benepisyo ng Unifast? Mga gaano po kaya katagal yan? Ako tingin ko 2 taon, 1 taon? I think 1 taon lang. After first implementation, agad-agad makikita naman. Kasi alam naman natin kung ano yung problema, obviously. Yung una magiging problema dyan is yung proseso lang naman Yun lang naman yung saan mag-a-apply. Katulad ako, ang sinasuggest ko, ang application yan, per school na lang. Para hindi ka napupunta sa mga regional offices. So, yan lang naman, dyan lang naman. Pangalawang magiging problema. Sa eskwelahan na mag-a-apply? Sa school na mag-apply para hindi na mahirapan yung estudyante. Yung eskwelahan na mong baalang
kunyari siyang Of course, may guideline. may guidance, siya yung kukuha ng lahat ng application. Yung application na yun, siya na magpapadala ngayon sa Unifast board. Para yung estudyante, yung magulang niya, hindi na kailangan pa pumunta sa Unifast board. Ang kailangan, sa school na lang at ang school ang magpadala. I understand, sir. Itong Unifast, kanina binabanggit ni Ma'am Shalani na napakadali ng requirement. Yes, Yes. Papa. Opo. Sa kakapakinig ko kay Roman, Papa Jack, talaga na-memorize ko na siya. Sige po. Ang requirements po ay 3 lang po, napakadali. Kung kayo ay Filipino citizen, kung yung pangalawa po, kung nahihirapan ka na o yung magulang mo tustusan ng iyong pag-aaral, at ang pangatlo po, ito po hindi tinitingnan o hindi nire-require na dapat sobrang taas ng grado mo. Basta wala kang baksak na grado, ibig sabihin 75% lahat yung mga grades mo. Pwede ka na to apply for this. At least motivasyon yan sa mga nag-aaral. Yes. Correct. At sayang po kasi katulad, alam niyo Papa Jack, yung isang naging issue dyan sa akin nung committee meetings pa lang yan, may nagsasabi na hindi ba dapat ang scholarships and financial assistance binibigay lang yan sa mga top 10, top 20 students, yung matatalino talaga. Pero ang sagot ko nga po dyan, dito sa ating bansa, at ito, naniniwala ko, lahat ng Pilipino matalino. Ang problema lang, iba-iba talaga ang sitwasyon sa buhay. At marami ho talaga ang pamilya, ang galing sa mga pamilya na medyo mahirap. Elementary pa lamang, hindi na ho sila makafocus ng full-time sa pag-aaral. Karamihan po ng mga mahihirap, sila yung may pangarap na makapagtapos dahil alam nila yung kahalagaan, yung benepisyo ng Yes. pagtatapos. Ito po yung gusto yung i-champion sa larangan ng edukasyon. Other than that, ano pa po yung edukasyon? Kanina I was reading po, meron kayong mga naging panukala sa health. Pero iduktong ko na muna po yung tungkol dito sa edukasyon kasi ang laging tanong nila sa akin sige, magkaka-college graduate nga, wala namang trabaho. Yan talaga ang logical question. Alam mo Papa Jack, meron akong House Bill 4880. Ano po ito? Under House Bill 4880, ang sinasabi ko po dito, dapat yung middle and low income earners natin, babaan na o tanggalin ang income taxation nila. Babaan ng tax rate or tanggalin na ang buwis na binabayad nila for income taxation. Alam mo, hindi po masa ito dahil sabi ng national government ng DOF at ng BIR, kung matuloy itong panukalang batas na ito, mawawalan raw sila ng 29 billion pesos. 29 billion lang ha. Opo. Kumpara po sa 700 bilyon na Eksakto Papa Jack, yan talagang issue. 29 billion na mawawala. Sus, Pero yung Mariano. underspending, yung hindi ginastos is more than 700 billion. Yes, oo. So, kayang-kaya naman pala. Oo. Pangalawa, pagka ang gawin po natin mababa ang kanilang income tax o walang income tax, yung middle and low income earners lang po Pag nangyari po yan, ibig sabihin po, yung take-home pay nila mag-i-increase. Pag nag-increase ang take-home pay nila, may panggasto sila. lalagong komersyo. Correct. Kasi sa bawat barangay, sa buong Pilipinas, may nagtatrabaho Pilipino. Pag yun, tumaas ang take-home pay nila, ang gagastos ngayon sila sa bawat barangay. Lalago ang ekonomiya doon. Kahit pa paano magkakaroon na mas gumagalaw, mas resilient, mas dynamic yung economy doon. Maraming po mga manggagawang Pinoy ang magdarasal na matuloy yan. Pero kailangan matuloy kasi sa totoo lang, kailangan natin mas-spur yung economy At ang pwedeng mag-spur ng at kailangan hindi lang po sa metropolitan area. Kasi kung lagi na lang sa Metro Manila, ay wala ang mangyayari ho. Talagang hindi talaga uusbong ang Pilipinas. Hindi po progreso ng tama. Kailangan talaga across all provinces may makikita po na pag-angat sa ekonomiya. At para mangyari po yan, bigyan natin ng higher take-home pay para may spending power sila. And secondly, hindi lang yung excess na 700 billion. Tandaan natin, ang ating bansa, merong IVAT. Pag may binili ka, may taxes ka rin binabayaran. Kandi lang ho. Correct. Bayad ka na ng buwis. Yes, so hindi totoo na 29 billion kasi dapat i-offset mo pa yun sa IVAT collection mo. Kasi nabili na rin yan Correct. Nabayaran na yan, di ba? Basta Opo. bumili ka ng 3 pirasong chiclet, meron ka ng binayarang buwis. Yes. So, pagka ganun, ibig sabihin, hindi 29 billion kasi i-offset mo rin sa increase ng koleksyon ng Manila sa IVAT. So,
Maraming po kayong mga kabangga dyan. Pero alam niyo ho, pansinin ho ninyo ngayon, marami na ho nakakita nung logic dito. At ito po, hindi mga politiko lang ang nagsasalita tungkol dito. Kahit i-google po niyo, tingnan niyo yung mga marurunong sa taxation dito sa ating bansa, iba-ibang mga organisasyon. Pero promote na rin po nila ito. At ang sinasabi nila, ang main point po nila dito ay dahil hindi na injustice na. Dahil yung inflation hindi nasabayan nung increase nung salaries. End of the day, yung dating nabibili nung piso, hindi na nabibili ngayon ang same quantity of goods. So, hindi na po. Hindi na, kaya kailangan mo talagang i-adjust para kahit pa paano isang nagtatrabahong Pilipino ay yung dating nabibili ay at the very least mabibili pa rin niya yung same quantity. At least hindi man ganong kadalas o kadali magkaroon ng salary increase kahit doon man lang sa buwis. Correct. At yung sabi nga nung mga ibang tax experts, kahit na mag-increase ka na mag-increase ng salary, bali wala ho yun. Kasi at the end of the day, 32% dun automatically. Wala na ho. Wala na. Halos kalahati na wala. Correct. Halos kalahati mo wala. So hindi rin talaga tama. Yung kagandahan po dito, marami na nagsasalita na mga masasabi natin na technocrats, na tax experts. So obviously po, hindi ito politically motivated katulad ng binabanggit ng iba. Kasi yung mga technocrats, yung mga nasa taxation talaga, yun yung talagang pinag-aaralan nila. Marami na rin sa sektor na yun nagsasalita na kailangan po talagang pag-aralan, i-adjust na yung ating taxation system. Siguro mas madaling maintindihan po na hindi pwedeng ibigay ito kung wala tayong underspending. Medyo maiintindihan mo. That's true. May isang bagay pwede mong maintindihan po doon. Pero sa akin po, Papa Jack, kahit na, even assuming na wala tayong underspending, hindi ba kailangan talaga natin kahit paano mas spur yung ekonomiya natin? Ilang dekada na pinag-uusapan natin na kailangan ng economic growth na inclusive. Inclusive. Inclusive economic growth. What better way na ang isang Pilipino basta nagtatrabaho ka at middle and low income earner ka ay mabigyan ka ng tax break. Yeah, at saka bigyan ka ng kakayahan na gumastos. Correct. Spending power. Yes, at Papa Jack, yung sa bill ko. Hindi lang puro paying power para sa tax. Opo, kung mayaman ka, hindi ka kasama. Kung mayaman ka, mananatili ka sa 32%. Exactly. Yes. Naku. So, pagdarasal ko po yan. Mamaya lang mag-aalay po ako ng puto para ipagdasal yan. Kasi I'm sure hindi lang ako mananalangin para sa bagay na yan dahil alam mo, ang Pinay po, umay na tayo sa bayarin kaliwat kanan. Diba? Ito yung isang klase ng bayaran na wala tayong choice kundi bayaran. Exactly. At hindi na bali sana po kung yan lang yung automatically na kailangan mo bayaran. Ang dami ka pang ibang bayarin. May SSS ka or GSIS, either the two. Pag nagre-renta ka, additional na mga cost sa'yo. Pag meron kang bahay naman, real property taxes. Yes. Doon ka naman kakainin din yung income mo. So at the end of the day, ang naiiwan na lang talaga sa isang nagtatrabahong Pilipino ay napaka-konti na. Walang savings talaga. Pang-only na lang. Opo. Walang savings mangyayari talaga. Kaya mali yung sistema. Ay. Well, sana po matuloy po yan. At I'm sure po, hindi lang po kayo ang nangangarap na matuloy. Ang mga ordinary mamamayang Pilipino po ay I'm sure kung nakikinig ang mga botanteng falls under, di ba, yung middle and low income earners. Low income earner, ay malamang tuwan-tuwa po sila ngayon. Actually, Papa Jack. At malamang po mamemora sila number mo, 44, 44. Yes, Papa Jack, isa pa sa natutuwa na mapababa natin yung income tax natin, si Tita Ethel Ramos. Ayan, nakikinig sa atin si Tita Ethel. Ay, hello po, Tita Ethel. Sir, maliban po sa tax exemption na sinusulong po ninyo, edukasyon, ang Pilipinas po ay taon-taon sinasampulan po ng sungit ng panahon. Yes. Kaliwat kanan. Naalala ko nga po, sir, nung ako'y lumalaki pa lang, yung bagyo nung maliit ako, hindi kagaya ng bagyo ngayon. Dati, pag sinabi nila signal number 2, nasa labas kami ng bahay kasi uulan, maliligo kami sa ulan. Hindi kami takot. Yes. Diba ngayon diba, signal number 1 pa lang, actually, umambon lang alam mo na lulubog ang ilang kalsada. Ano po ang panukahala po ninyo? Ano po yun? Ulan pa lang mga tipong 15 tao po umihi sa bandang Taft Avenue, yung ilang bahagi, parang ganun po yung dating. Ano po ang panukala po ninyo when it comes to Alam mo, siguro diretsuhin ko na yung tungkol sa ating mga magsasaka. Kasi pag climate change, talagang apektado po talaga. Tayo, pinagmamalaki natin
na agricultural country tayo. Yes, we are. Oh yes, pero hindi naman talaga inaalagaan ng mga magsasaka dito sa Yes, ating we bansa. don't. Totoo po yan. Hindi talaga po. Dahil po hinaing ng magsasaka natin. Opo, kasi ganito, climate change, last year pa po in-announce na ito ng Pag-asa mismo. Ngayon, dumating po tayo sa punto na nandito na ang climate change. Nangyari po, hindi naman sa wag na as an example na lang, yung nangyari sa South Cotabato, di ba, nagkaroon ng protesta yung mga magsasaka. Of course, alam ko, under investigation pa ng gobyerno kung ano talaga nangyari doon. Pero aminin natin nung hindi, ang hinihingi lang po nila yung pang-araw-araw na pangangailangan nila. At hindi nabigay yun. Yan, ano? Opo. Bakit? Unang-una, pinagmamalaki natin mga agricultural country tayo, pero pagdating, anong pinaka-importante sa agrikultura? Tubig. Pag tubig pinag-uusapan, irrigation ang pinaka-importante. Dito sa ating bansa, pag ikaw isang magsasaka, kailangan mo ng tubig, gagamitin mo yung irrigation na ginawa ng gobyerno, kailangan mo magbayad ng irrigation fees. Hindi libre. Hindi libre. Pero sinasabi natin, agricultural country natin, pinagmamalaki natin ang ating mga magsasaka. Bakit yung 700 plus billion hindi natin nagastos? Bakit hindi natin tulungan yung ating mga farmers sa bagay na yan? Ngayon wala po narinig yan. Nagbabayad po tayo. We still have to generate income kapag ang magsasaka ay nagpa-schedule gumamit ng irigasyon. O, pero ang nagbabayad nun, magsasaka, no? Hindi, talagang kaya kawawa po sila. Sila ang nagbabayad yan pag yung irrigation fees. Well, ang sinasabi ng gobyerno ay may assistance naman sila kung talagang emergency. Pero ang point is, may irrigation fees. So from the very beginning, may gastos sila na dapat ang sumasalunan yan ay national government. Because we are agricultural. Pinagmamalaki natin, agricultural country natin, bakit hindi po natin binibigyan ng suporta yung ating mga magsasaka? Isasulong ho niyo yan. At marami hong, alam nyo, ngayon na na-realize ng marami yun, alam ko marami rin ang talagang magsusulong yan. Pangalawa, ang ating mga magsasaka, ang unang nilang problema talaga, yung nanguutang sila para makabili ng pananim nila. Pagka nangyari ang climate change, nagka-typhoon, hindi nila naani yun, wala na ho silang pambayad. Meron tayong credit facilities, pero ang problema sa atin, hindi naman ganun kabilis yung pagproseso ng ating mga... Lipas na yung panahon ng pagtatanim, wala pa yung binhi. Hindi, parang ganun, di ba? Kailangan ho, siguraduhin natin mabilis yung aksyon. Kailangan ho, matugunan ka agad yung mga problema ng ating farmers. Pangatlo, may NFA tayo. Ang NFA po natin, bili ng bili pa rin abroad. Ang problema nga ho ng farmers natin ay walang bumibili minsan ng kanilang inaani. Bakit hindi na lang po tumulong na rin po ang NFA? Ang priority, yan ang bilhin. Alam ko po, pag may nakarinig na sa gobyerno ito, sabihin na ginagawa nila. Pero kung talagang ginagawa po nila yan, bakit tayo umaangkat ng napakarami at bakit nalulugi yung ating mga farmers? I mean, hindi logical. Minsan kasi, iba yung salita, iba ang gawa eh. Diba? Kailangan mag-match yung dalawang yun. Kailangan, yung sinasabi mo, ginagawa mo rin. At the proof of everything is, dapat yung ating mga magsasaka, nakikita natin, ay kahit pa paano gumaganda ang buhay dahil pag nagtanim sila, inani nila, may bumibili, kung hindi man na pribado, nandiyan ng gobyerno para saluhin. Nakakalungkot po, pag aanalisahin mo. Pag ikaw ay pamilya, o galing ka sa pamilyang magsasaka, tatanda ka, magkakaapo ka, magkakaanak ka, nang nasa bukid ka, at baka hindi ka pa makapagpatay ng sariling bahay, hindi pa sa'yo ang palayan. Pero Papa Jack, sa ibang bansa po, yung mga farmers nila, sila po yung mga mayayaman, sila po yung magaganda yung bahay, pero sa atin po Ang tawag po sana ay landowners yan. Pagsama. Kaya sana dumating din yung time, no, sa atin. Kasi kung sa ibang bansa nagagawa nila yon, I am sure kaya din natin. Siguro right priorities din. Alam mo, katulad yung ating Carper Law na pinaglaban po yan, ang tagal na yan. Ano ba yun? Ang dalawang party kasi yung Carper Law na yan. Yung una dapat doon ay bibili ang gobyerno ng lupa, i-award yun doon sa magsasaka mismo. Pero ang second part po niyan, dapat nagbigay ng support services ang national government. Tinulungan po yung inawardan nila na magkaroon ng equipment, magkaroon ng mga pananim na ang sumasagot ay ang national government.
government. Pero anong ginagawa ng national government? Inuna lang po, bibili ng lupa, i-award. Pero yung support services, yung pagbigay ng mga makinarya, ang bagal po. Eh di syempre po, paano naman talagang mapapalago ng awardee, yung kanyang farm na nabigay sa kanya. Yan ang problema ko. Diba po, Gusto ba natin tumulong talaga? Iba po, O sinala hindi? na po yung mga lupa nila. Correct. Kasi hindi walang support At services. nagpunta naman nila, nag-apply pong ano rito. Kaya marami na po ang kwento na rin na ganyan, no? Binigyan na awardan ng lupa, di ba? Tapos wala naman silang gagawin sa lupa. Nagpunta na Maynila, binenta ang lupa. Well, Sir Roman, ayun sa ating kwentuhan, ano? Napaka-specific nung nais mong ipatupad at tutukan kung sakasakan ikaw'y mahahalal sa Senado. Pero ang tanong ko po, pinakamalaking palaisipan po talaga sa akin ito. Kanina pa ho. Bakit ho pink? Kasi po, nasa website niyo po ako ngayon eh. At binabasa ko po yung profile ninyo. Pink ho yung website niyo. Bakit ho? Magandang katanungan. Roman, bakit nga? Bakit ba? Simple lang. Alam mo na pumapasok kasi ako ng politika. Alam naman natin na kailangan kahit papano mapapansin ka. Hindi naman ho ako artista. Hindi ako celebrity. Nung pumasok akong politika, talagang abogado po ako noon. Paano ka papansin? Paano ko maalala? Ang naisip ko, kailangan kahit papano may trademark ka. That time po, ay karamihan ng lalaki ayaw magsuot ng pink. Kinakabahan sila pag nag-pink sila. So sabi ko, kung ako magpipink, wala akong problema. Kahit papano, ay maiiba ako. Hindi ko kayo na-issue. Wala naman naging issue na gano'n. Wala naman. Pero alam mo, kahit ma-issue ako, alam ko naman kung ano yung ano ako talaga. So wala namang problema. Ay, sa akin lang, importante rin kahit paano. At naging maganda sa akin yung kulay, naging swerte. Ako idol niya si Bayani Fernandez. Kaya Sir Roman, ngayon nakasagsagan ng kampanya, ilang araw na lang, halalan na po. I'm sure kayo mag-asawa po ay bibira na magkasalubong sa inyong pamamahay dahil lagi kayong somewhere else in the Philippines. Kailan ho nag-date? Ngayon. Ito, date na namin to. Ngayon. Ayan, Sir Roman, maraming salamat sa iyong ang naalala po natin sa mga kabisyo po natin, Unifast Law. Napakahalaga niyan, ano? Maraming salamat po on behalf of all the youth of the Philippines for authoring that law, Unifast. Hindi pa siya ganun kapopular yun kasi kailan lang naipasa ito. Pero sa mga anak, mga darating na apo-apo natin, mapapakinabangan. Ito kasi naisa batas na. Well, para sa akin nga, dapat this year maumpisa ng implementation para yung mga problema may kita, yung mga birth pains na yan ay makorek ka agad. Makorek na ka. Para by next sem o next year ay siguradong smooth sailing na siya. Opo, maraming salamat din po for the promise na isusulong niyo po yung tax exemption, 'di ba? Napapanahon na nga naman kasi masyado nang pag nagtrabaho ka, ang income mo ay 10,000, uuwi ka ng kulang yan. Di ba? Hindi ka pa nakakauwi. Mabuti sana kung kompleto ng fasilidad ng ating di ba? Kung nakikita mo, walang problema. But anyways po, pwede nyo bang ituloy itong sentence ko po bago tayo magpaalam? Ako si Roman Romulo, number 44. Sa mga mayang Pilipino, pakituloy po. Ako po si Roman Romulo, number 44, tumatakbo bilang isang senador. Sana po itong mga ating nabanggit tungkol sa edukasyon, tungkol sa pangkabuhayan ay maging kanais-nais rin para sa ating mga kababayan. Sana po mapagbigyan po ninyo ang isang tunay na talagang gusto naman magserbisyo para sa inyo na mapagpatuloy niya sa Senado ang kanyang trabaho. Ito po si Roman Romulo, number 44 sa Senado. Ma'am Shalani, minsan sa iyong mister, good luck message. Tapos ang ending po niya na isang matamis na halik na. Akala ko, Papa Jack, ganun din. Ako si Shalani. Pwede ba ganun din, Papa Jack? Ano yan? Ako si Shalani. Sige. Bakit hindi? Sige po. Asawa ni Roman Romulo. Yes po. Ako po si Shalani Soledad Romulo. Ang may bahay po, nagtumatakbo nating senador na si Roman Romulo. Number 44 po sa ating mga balota. Ako po ay humihingi ng tulong at suporta po ninyo para po sa aking asawa. Si Roman po ay isang mabait na anak,
tapat na public servant, mabait din po na kaibigan, mabait din po na asawa. Sweet nila, oh. Lalong-lalo na po pagtulog, sobrang bait po na asawa ko. Kaya sana po, wag niyo naman po kalimutan. Number 44 po sa ating mga... Sir Roman, birthday message po sa iyong may bahay. Napakagandang may bahay. Well, unang-una sa akin kay Shalani, happy birthday. I love you so much and hopefully itong pagsasama natin, at alam ko naman sigurado ay magiging forever. Basta may corned beef. Maraming salamat, ayan, Mr. Thank you. Roman Romulo at Ma'am Shalani. Maraming salamat. Isang karangalan na maging panauhin ko ngayong gabi dito. Maraming salamat. Hinihintay ko yung kasi napapakinggan ko po talaga kayo. Hinihintay ko talaga yung mga love advices na yun. Actually, may isang staff po ako. Mamaya po yung staff niya po. Standby, oh. Kung walang problema, gagawa mo po siya ng problema mamaya. Maraming salamat. Thank you very much, mga kaibigan. We will be back. That song was brought to you by